Kamusta at maligayang pagdating. Ngayon gusto kong pag-usapan ninyo ang isang konsepto na ikinababahala ng maraming tao na sumusubok ng ketogenic na dieta. At iyon ay, maaari ba akong kumain ng sobrang taba sa ketogenic na dieta? Delikado ba ito sa anumang paraan? At may dalawang dahilan kung bakit naiisip ito ng mga sumusubok ng ketogenic na dieta. At tatalakayin natin ang dalawang dahilan na yun. At sisira ang mga mito para hindi ka na mag-alala tungkol dito at makuha mo ang mga benepisyo ng ketogenic na dieta. Ang tanong ay, maaari ka bang kumain ng sobrang taba sa isang ketogenic na dieta? Kaya, may dalawang dahilan kung bakit nag-aalala ang mga tao tungkol dito. Una sa lahat, sa nakalipas na 60 o 70 taon, kumakain tayo ng dieta na napakataas ng carbohydrate. At alam nating lahat na sa dieta na mataas sa carbohydrate, talagang maaari kang kumain ng sobra. Maaari kang umupo at ubusin ang buong bag ng chips, di ba? Nagawa mo na yan. Oo, ako rin. Maaari kang kumain ng buong pie o buong cake. Naalala kong kumain kami ng kapatid kong babae ng kalahating galon ng sorbetes. Mga 2 litro yon ng sorbetes. Sobrang dami ng carbs na pwede mong kainin. At ang chips ay isang pangunahing halimbawa nito. Maaari mong ubusin ang buong bag, at kahit sa marketing sinasabi na hindi ka makakain ng isa lang. At iyon ay dahil hindi ka nakakakuha ng senyales ng kabusugan kapag kumakain ka ng carbohydrate. Hindi kailanman sinasabi ng mga carbohydrate na busog ka na. At iyon ang dahilan kung bakit maaari kang pumunta sa restoran na Chino at kumain hanggang sa akala mong napakasikip na at muntik ka nang mamatay sa sobrang pagkain pero pagkalipas ng 1 oras, nagugutom ka na naman. At kaya kumakain ka muli. At yan ang ginagawa ng mga carbohydrate. At dahil dito, nasanay kaming magpakasawa sa carbohydrate at mag-overeat ng mga carbohydrate. At kaya mukhang makatuwirang tanong yun tungkol sa ketogenic na dieta. Pwede ko rin ba gawin yun sa taba? Ang ikalawang dahilan kung bakit nag-aalala ang mga tao tungkol dito ay dahil sa nakalipas na 60 hanggang 70 taon, itinuro sa ating lahat na katakutin ang taba bilang pagkain. Nako, gising ka, iwasan ang taba, mag-ingat sa taba, huwag kumain ng saturated fat, iwasan ang taba ng hayop. At dahil dito, halos mayroon na tayong likas na takot na itinanim sa atin mula pagkabata. Huwag mong kainin ang taba, tanggalin mo ang taba, tanggalin mo ang balat, di ba? Iwanan mo ang taba, nakakadiri ang taba. At kapag pinagsama mo ang dalawang mito na ito, na talagang maaari kang magpakabusog sa carbs at dapat kang matakot sa taba, pag nagsimula kang pag-usapan ang dieta na mataas sa malulusog na taba, nag-aalala ka, iniisip mo, nako, paano kung kumain ako ng masyadong maraming taba? Baka makasama yun sa akin o kung ano paman. Hindi, mag-relax ka, ayos lang. Una sa lahat, kahit na makakain ka ng marami ng taba, hindi ka nito masisaktan. Alam ng iyong katawan ng eksakto kung ano ang gagawin sa taba sa iyong dieta sa mabuti at malusog na mga taba. Balikan mo ang 30,000 taon pabalik sa iyong lola o lolo na Neanderthal o caveman. Kung nakapatay sila o naging sapat ang kanilang swerte ng isang napakalaking mammoth o napakalaking buffalo, ano ang una nilang kinain? Iyon ang taba at ang mga laman ng organo. At kakainin nila hanggat kaya nilang kainin, di ba? At kakainin lang nila ang matigas at maseladong kalamnan pagkatapos maubos na ang lahat ng laman ng mga organo, lahat ng taba, at lahat ng utak ng buto, di ba? Kaya ang ating katawan, ang ating DNA, ay nakasanayang kumain paminsan-minsan ng malalaking bahagi ng taba, natural lang yun. At pangalawa, kapag kumain ka ng taba, mapapansin mo ito habang sinisimulan mo ang ketogenic na dieta, busog ka. Kapag nakakain ka na ng sapat, sinasabi sa iyo ng katawan mo, hindi na, tapos ka na. Kaya sinasabi ko sa aking mga pasyente ang tungkol sa chips at bacon na analohiya. Kung bibigyan kita ng isang napakalaking family-sized na bag ng chips, kakainin mo ba ang buong bag? Oo, kakainin mo. Talagang oo. Lahat tayo ay nakaranas na noon o sa ibang pagkakataon sa ating buhay. Marahil hindi tayo ipinagmamalaki yon. Pero nagawa na natin yun, hindi ba? Pero kung niluto ko ang buong pakete ng bacon, di ba? Iniisip mo, oo, kaya kung ubusin yan lahat. Bakit hindi mo subukan yun sa bahay? Lutuin ang buong pakete sa oven. At itabi mo ang taba ng bacon, dahil kakailanganin mo yun sa pagluluto,
At napakabuti nito para sa iyong utak at mga nerbiyos. Pero subukan mong ubusin ang buong pakete. At pagkatapos ng 4, 5, 6, 8 o 10 piraso ng bacon, tapos ka na. Busog ka na. Hindi ka na makakakain pa ng kahit isang piraso ng bacon, kahit na mahal mo ang bacon, tapos ka na. Dahil ang taba ay nagpapagana ng mga hormone sa iyong katawan na nagsasabing, "Oy, pare, busog ka na." Sige. Kaya una, hindi ka masasaktan kung sobra kang kumain ng matabang pagkain. Pangalawa, napakahirap talagang magpakabusog ng sobra sa matabang pagkain dahil sinasabi na ng katawan mo, "Tama na, busog na ako." At mananatiling busog ka, hindi tulad sa Chinese buffet kapag kinukuha mo lahat ng kanin, pansit, at egg rolls. Manatiling busog ka sa isang pagkaing mataas sa taba ng ilang oras. Marahil buong araw ka pa nga, hindi ka na muling magugutom sa araw na yon. Kaya huwag kang mag-alala tungkol sa sobrang taba o sa pagkain ng masyadong maraming taba sa isang ketogenic na dieta. Hindi ito mapanganib, una sa lahat. At pangalawa, napakaliit ng posibilidad na mangyari ito.